Hi, ako po si Jen, a previous sufferer of severe social anxiety. And ngayon, meron akong panic disorder. So, dito sa video ito, ikukwento ko kung paano ko na-survive partially yung social anxiety at paano nagsimula yung panic disorder. Sorry po sa pagkabisaya na accent ko. Ako po ay Bicolano. Thank you. Teka muna, wala pa akong lipstick. Maglalagay lang po ako ng lipstick. So then, please permit me na magbasa. Wala akong anxiety sa mga social media, and ang social anxiety ko ay sa pakikisama, at sa ngayon, yung social anxiety ko parang humupa na. Sasabihin ko sa inyo kung bakit. I was diagnosed with anxiety and avoidant personality disorder last 2007. Yung social anxiety ko started when I was 10 years old. Sobrang mahihain na ako, tapos pili lang ang tao na kinakausap ko. Pag di ako komportable sa katabi ko, di ko siya kinakausap. Ganun ako simula ng daycare hanggang sa mag-college. Even hanggang sa workplace, ganun ako. Nung grade 6, talagang umusbong na ang social anxiety ko. May isa akong kaibigan na itago natin sa pangalang M, pero iniiwas-awasan niya ako. Nung nagpunta kami sa Baguio para sa isang program, iniiwasan niya talaga ako. Hanggang sa wala na akong makasama, nag-iisa na lang ako palagi. Naaawa na lang ako sa sarili ko dahil wala akong kaibigan sa school. Palagi akong mag-isa. Minsan, sumasama lang ako sa mga hindi ko kasundo para lang may makasama. Ganon. At pinipilit ko lang makisama kahit sobrang napakamahiyain ko. Ganon. Okay. This is my another day of documentation. Pasensya na po, medyo madilim. At makalat yung aming kwarto. Nung high school naman, ang kaibigan ko lang ay mga 3 or 4. At pag lumalabas ako ng bahay, parang feeling ko pinagtitingin ako ng lahat ng tao. Tapos pag nag-grocery, nanginginig yung liig ko. Tapos yung hindi ako makalingon sa ibang direksyon, ganon. Kahit kasama yung pamilya ko. Hanggang nung college, ganon. High school to college, ganon ako. Tapos, yung after ko magpa-check up sa, alam nyo na, prescribean ako ng meds. Tapos nun, naubos na yung meds ko. Tapos, hindi ko kaya mag-isa bumili ng meds. Kaya, nung nasa grocery, umiiyak ako. Tapos, pinagtitinginan ako ng mga sales ladies para daw akong bata. Kaya, parang nakakaawa ko ng time na yun. Sa bus naman, di ako makatingin sa tabi ko. Kasi araw-araw ako noon nagko-commute. Kaya, nag-board na ako kinalaunan. Pero, nahirapan ako makisama sa mga boardmates ko. Nung college, tawag akong may tililing kasi yung behavior ko kahit saan di ba so far super obvious na anxious. Muntik na ako mag-quit ng school dahil ang hirap na ng subject, ang hirap pa makisama, ang hirap makipagkaibigan, nilalayuan ako ng gusto kong kaibigan. Para akong tuta na sunod dun sa
dun sa pinipili kong maging kaibigan. Tapos siya naman laging tumatakbo palayo. Ganon. Tapos, hirap talaga makasama sa mga classmates. Araw-araw at araw-araw ako umiiyak nun. Tinatanong ako ng boardmate ko kung bakit ako umiiyak. Hindi naman ako makasagot. Yun. Tapos, sa awa ng Diyos, nakagraduate ako. Siyempre, may motivation ako. Siyempre, yung mga friends ko nung college, pati yung friends ko noon sa yung friends ko na isa lang na kapitbahay namin, si Sheila. Nung nag-a-apply naman ako, i-stop na muna natin. Interview minsan, tinatry ko maging extrovert. Pero pag nagtagal na sa trabaho, lumalabas na yung introversion, social anxiety. Tapos, ayun, mahirap na. Nung sa una kong trabaho, nung pagkainan, hindi pa nga napupunta sa kantin. Iniisip ko lang na kainan na. Grabe na yung panginginig, yung palpitations. Ayun, tapos pag nakalinya na, nakapila na, ayun, talagang natutulala ako wala na, para ng zombie. Tapos, isang beses pag tapat ko sa mga workmates ko, sabi nila, psycho, tapos sigawan silang lahat. Somatic. Ayun, psychosomatic daw ako. Nung day na yun, parang ang lungkot-lungkot ko. Parang gusto ko nang mawala. Gusto ko nang, gusto ko na talaga mag-quit sa trabaho, kundi lang sa tito ko na naghahatid sundo sa akin sa trabaho. Iyak ako ng iyak araw-araw. Tapos, pampahirap pa yung pagkakaroon ko ng crush din sa isang ang hambog-hambog. Grabe, sobrang hambog. Sobrang choleric ba yun? Yung friend ko yung laging nagbabayad sa kantin kasi nga di ko kaya makipag eye-to-eye contact. Tapos marami pang tao. Tapos pag kumakain, nanginginig ako, tapos hindi ako makanguya. Kahit nung high school, nung college, meron akong mga crush. Lagi akong nagka-crush. Ayoko na magka-crush kasi mas lalong lumalala yung social anxiety. Siguro, yun nga yung nagpalala ng social anxiety, yung pagkakaroon ko ng crush, tapos hindi ko naman sila kayang kausapin, tapos sila lumalapit. Malay ko kung bakit sila lumalapit. Hindi naman ako masyadong kagandahan. Pag-usapan natin yung crush ko nung college. College. Okay, nung nag-work. Kapag nakikita ko siya, sobra yung palpitations. Maganda sa feeling, nakaka-inspire. Kaya lang, yung negatibo naman is yung palpitations. Hindi ko siya kayang kausapin. Kinausap niya ako one time, pero hindi ko siya kayang sagutin. Parang walang lumalabas sa bibig ko na sagot. Wala lang, hindi ko kaya. Mas lalong natitrigger yung social anxiety. Sobrang dominant yung social anxiety. At later on, naparesign talaga ako. Kahit kailangan ko yung work para sa experience. Talagang hindi ko na kaya, nag-resign na talaga ako. Para akong mababaliw eh. Araw-araw na lang ako umiiyak sa boarding house.
psychosomatic nga daw eh. Siyempre kumalat na yun sa company yung sabi nila psychosomatic ako. Tapos noon na-trauma ako. Nahumbad ako ng ilang months. Ay basta, sobra. Ayun, so naglagay na ako ng lipstick para pula yung lips. Ay, gusto ko mag-lipstick. After ilang months, kinaya ko uli lumabas ng bahay. Sorry, nagbabasa ako kasi nalilimutan ko yung sasabihin ko. Natutulala ako. Siyempre, pinush ako ng parents ko na mag-aral sa TESDA. Libre naman. So, noon nag-aral ako ng computer hardware servicing. Doon talagang avoidant ako sa ibang extroverts. Kahit yung isa doon, kinakausap ako kasi malayo ko siyang relative sa mother's side. Pero marami akong nakasundo na mga classmates. Kahit extrovert, nakakasundo ko sila. Pero sa selected na extroverts, hindi ko, yung selected na mga extroverts, hindi ko nakakasundo. Ewan ko, hindi ko talaga sila kayang makasundo. Hindi ko sila kayang kausapin. Tapos, oo, marami yung nakasundo ko doon. Doon lang sa klase na yun, naramdaman ko na belong ako. Sa iba kong mga klase nung college, nung high school, feeling ko hindi ako belong. Feeling ko wala ako sa mundo nila, ganon. Pero no, yung mga classmates ko na yun na feeling ko belong ako, hindi ko na ngayon sila nakikita. Kasi nasa Zambales ako. At nandun sila sa Bicol. Grabe rin yung atake ng social anxiety. Minsan sa atake ng social anxiety, di ko makontrol yung lip movements. Minsan, control yung anxiety. Yun yung maganda sa feeling. Pag control yung anxiety. Pag hindi ko control yung anxiety, yun yung mahirap. Ang hirap i-explain. Ang hirap i-explain. Hirap ipaliwanag. Actually, nakatulong yung isa lang na kapitbahay ko na kaibigan ko na fourth cousin ko sa paglabas-labas ko sa bahay kasi parang tinutulungan niya rin ako na lumabas kasi tingin niya talaga sa akin mahiyain, pero alam niya may anxiety ako, pero hanggang dun lang yun. Hindi niya maintindihan kung anong klase yung anxiety ko, kahit araw-araw akong umiiyak sa kanya tungkol sa mga crush, tungkol sa pakikisama. Hindi niya maintindihan yung social anxiety na sinasabi ko, kasi hindi ko pa talaga alam nun na social anxiety yung nararamdaman ko. Na-discover ko lang kasi yung social anxiety noong 2010. Ayun. Tapos, then next, tapos yung sinasabi kong kapitbahay ko na fourth cousin ko, inaya ako. Talagang konti talaga yung kaibigan ko na. Inaya ko maging taga-benta ng insurance sa St. Peter Life Plan. Ayun. Tapos ayun na naman yung avoidant ko. Kinakausap ko lang talaga dun yung mga kasundo ko. Tapos sabi ng isang kasundo ko, ako daw, pag di ko kasundo, hindi ko na talaga kinakausap. Ano naman gagawin ko? Hindi ko kayang kausapin. Hindi ko kaya mag-initiate ng conversation kasi
extrovert, parang repulsive sa feeling ko, parang repulsive sa personality ko. Mayroon akong avoidant personality disorder. Ano naman ang maiintindihan niya dun sa pagiging avoidant ko? Wala, ang hirap i-explain sa ibang tao. Ang hirap-hirap i-explain sa ibang tao yung disorder namin. Tapos, laging may meeting nun. Pag may meeting, talagang may magli-lead sa harapan. Yun yung iniiwasan ko. Sabi ko, hindi ko kayang mag-lead dyan sa harapan. Yung magli-lead ng prayer, pati yung mga sayings na St. Peter Lifeline, yung parang good morning palagi, yung basta yung slogan ng St. Peter Lifeline, kailangan i-recite mo. Tapos, kailangan mo mag-lead sa harapan. Talagang, yun yung talagang takot na takot akong gawin. Kaya, umalis talaga ako. Nag-quit ako dun. Talaga. Nag-quit ako dun talaga. Tapos, ayun, umayaw ako dahil dun. Kahit enjoy yung mga travels namin, kahit may crush na naman ako, kaming dalawa ni Shi, may crush kami. Lagi kami nag-uusap tungkol sa mga crush. Doon kami nagkakasundo sa mga crush. Yun ang motivation ko, mga crush, tapos mga kaibigan ko. Kaya nakapagtapos ako ng pag-aaral at nakakahanap ako ng trabaho. Ayoko lang talaga nung nagsasalita sa harap. Parang mababaliw ako! Woohoo! So, tapusin na muna natin ang first part at may second part pa po. Abangan nyo po yung second part. Dun ko ikikwento kung paano ako natuto mag-travel mag-isa. Mag-apply mag-isa